Kilalang kilala ko siya, kapitbahay naming matagal ko ng kaibigan. Simula pa lang, alam ko nang gusto niyang maging pulis. Wala silang sapat na pera noon para makapag-training. Wala rin siyang kilala para makapasok agad. Kaya ako yung nagsakripisyo. Ako yung tumulong sa kanya para makapasok ng training center. Ako yung tumakbo kung saan-saan para asikasuhin ang mga papel niya. Kahit hindi sapat ang sweldo ko sa bakery, nag-ipon ako. Bawas sa pagkain ko, bawas sa luho, lahat ginawa ko para lang makabayad kami sa requirements niya. Ang sabi niya sa akin noon, pag natuloy ako, ikaw ang una kong babalikan. At gaya ng tanga, naniwala ako. Tuwing weekends, sinusundo ko pa siya mula sa training center kapag pinapayagan silang umuwi. Bit-bit ko yung paborito niyang juice, luto kong adobo. Kahit minsan wala na ako para sa sarili ko. Basta siya ayos lang. Thank you, ikaw talaga inspirasyon ko, sabi niya. Pero hindi ko alam, habang ako ang nagpupuyat at nagtitiis, may isa palang babae sa loob ng training center na mas madalas niyang kinakausap kaysa sa akin. Akala ko kasi, Kuya Mid, kapag ikaw yung andyan sa hirap, ikaw rin ang pipiliin sa ginhawa. Pero habang papalapit ang graduation nila sa training center sa Maka, napansin ko na parang lumalayo na siya. Dati kahit mabilis lang, nagme-message pa siya ng ingat ka or I miss you. Pero nitong mga huli, puro busy ako. Bawal mag-cellphone, mamaya na tayo mag-usap. Tiniis ko yon, kasi iniisip ko baka pagod lang siya. Training nga naman yon, mahirap. Naging supportive pa rin ako kahit ang bigat na sa dibdib. Gabi-gabi akong nagdarasal. Pinupulot ang mga natitirang lakas ko para maniwalang ako pa rin ang nasa puso niya. Hanggang sa isang gabi, may nag-send sa akin ng litrato. Si Jay, suot ang graduation uniform niya, nakangiti habang yakap ang isang babae. May caption, "Forever grateful I found you inside." Akala ko prank lang. Akala ko baka activity lang nila. Pero ilang minuto lang, may sumunod na post. This time, hindi na lang litrato. Video na. Naglalakad sila palabas ng simbahan. Sa gilid ng screen may streamer. "Congratulations, Mr. and Mrs. Rai!" Parang bagay na nigas ang buong katawan ko. Hindi ako makahinga. Hindi ako makapaniwala. Habang ako nagpapakamatay para sa future niya, ikinasal na pala siya sa iba. Walang paalam, walang paliwanag, walang kahit isang salita sa akin. Ako pa ang huling nakaalam. Noong gabing yon, hindi ako umiyak agad. Hindi rin ako nagwala. Tahimik lang ako sa kama, nakatingin sa kisame na para bang may sagot na darating mula roon. Pero ang masakit, kahit wala akong ginagawa, para akong sinasakal. Ilang taon, ilang buwan kong tiniis ang lahat, kahit wala akong masyadong pera, pinilit kong punan kung anong kulang sa kanya. Ako ang nagsalba sa kanya sa mga panahong halos bumitaw na siya sa sarili niyang pangarap. Ako ang nagtiwala sa kanya nang hindi siya pinaniwalaan ng sarili niyang pamilya. To be continued.